Akala ko talaga nalibot ko na yung buong pasyalan dito sa Chujing, Yunnan, but I was wrong. Dahil ngayon ay papasyal kami sa isa sa mga pinakamagandang pasyalan na napuntahan ko. By the way, I am Florence and I am a Filipina here in China. And welcome sa aking mini vlog. It's weekend, Saturday, at walang pasok yung mga bata kaya magagala kami. Meron naman kasi nakita magandang pasyalan itong mga sister-in-law ko kaya pupuntahan namin siya sa araw na to. May kalayuan nga ito sa pinaka-town proper pero napapadali yung pagpunta namin sa mga ganitong pasyalan dahil meron ng sariling sasakyan si Xiaomei. Bago pumasok, nag-purchase muna kami ng ticket at medyo may kamahalan nga dahil nasa 88 RMB ang binayaran namin per adult pero alam ko sa mga bata, half lang yung entrance fee nila. Tapos si Papa, wala pong bayad. At yung gate nga pagpasok sa loob ay parang gate na nakikita mo sa mga historical C-dramas and K-dramas. Or kung tawagin ay Palace Gate. And yung lugar nga na to ay tinatawag na Suishan Film and Television City. At pagpasok mo nga sa loob, mamamangha ka talaga sa ganda ng lugar. Para nga talaga akong nasa set ng historical C-dramas. Ito nga sa side na papasukin namin ngayon, eto daw yung tinatawag na The Yongli Palace or The Royal Palace dahil dito nga daw nakatira noon si Emperor Yongli. And siya nga daw po yung 4th and last emperor of Southern Ming Dynasty. And eto na nga, pinasok namin yung kanyang Royal Palace. Eto nga yung makikita mo sa loob, mayroong mga large porcelain vase and yung pinakaupuan ng emperor. Paglabas ko, nilibot ko din yung paligid at eto yung makikita mo sa pinaka-residence ng emperor. Kung mahilig na kayo manood ng mga historical C-dramas or K-dramas, lagi mo makikita yung ganitong setup. Pero para mas maganda pag pumunta ka dito, naka-hanfu ka. Yung mga nakapang traditional Chinese na damit, ako yun yung suot mo ay nako, para kang prinsesa sa lugar na to. And sobra mo ngang may enjoy talaga yung lugar, lalong-lalo na kung mahilig ka mag-video and mag-picture. Meron din nagpo-fortune telling dito sa loob at meron siyang pagong na sabi niya na sa 600 years old na daw ito. Hindi ako naniniwala sa mga hula-hula o yung tinatawag na feng shui. Pero si Ash ay naniniwala kaya napatagal kami dito kay kuya. Dahil magpapahula rin daw si Ash. May mga sinabi siya pero wala akong maintindihan pero ayan, dumami yung mga tao na patigil dito kay kuya. Kaya na nga hinuhulaan na si Ash. Pero ako dito, aura-aura lang. Pasok nga din ako dito sa isang residence at ito yung mga nakita ko. Yung mga illustrations or pictures ng mga clan and families dito sa China. Ito yung pinaka-ancestor nila or mga ninuno. And eto nga yung mga surnames nila. Listahan ng mga surnames ng ancestors. Tinanong ko pala si Ash kung this is just a replica or yung parang ginawa lang for tourist attraction. Pero sabi niya hindi daw dahil ni-restore daw yung lugar nito. Restore nga daw to preserve the history and syempre the Chinese culture. Isa nga din to sa mga residence na pinasok namin. May royal bed, gamit na parang antik na, at itong office na sabi ni Ash, office daw ito ng opisyal or ng police bureau noon. Hindi ganun kalawak yung lugar katulad ng mga nakikita mo sa mga historical C-dramas. Pero, at pag nasa taas ka nga, eto yung magiging view mo. Ganda, diba? Lalaw, nang iinggit lang ako. So, ayun lang. Thank you for watching. And if you like my video, follow for part 2 dahil meron pa po kaming mga ibang ganap dito. Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye!